Welcome again guys to my channel. This is Janelle Danyo. At sa video kong ito, pag-uusapan po natin bakit na-disqualified ka sa incentives na hit mo naman. Aalamin po natin guys kung ano po ang mga dahilan kung bakit po na-disqualified po tayo sa incentives na hit naman po natin ang incentives. So lalong-lalo na po sa mga baguhan po talagang nagkakaproblema po sila dito. Magbibigay po ako ng advice sa inyo guys para po maiwasan na po natin ang pagka-disqualified po natin sa incentives. So sayang naman po dahil sa sobrang pagsisikap po natin na makakuha po tayo ng incentives, naging useless lang po guys ang pagsisikap po natin dahil po na-disqualified nga po tayo. Simple lang naman po guys para po maiwasan po ang pagka-disqualified po natin sa incentives. Ang gagawin nyo lang po, iwasan nyo lang po ang mag-cancel ng mag-cancel. Yun po ang pinakaunang dahilan po kung bakit po tayo na-disqualified. Number 1 po, ano po ba ang una-unang maapektuhan pag once tayo ay mag-cancel ng mag-cancel or namimili po tayo ng booking? So ito po yung completion. So ayan po guys ang completion po, ito po yung pinaka-importante po sa bawat trip po natin. Pag once mag-cancel po tayo, napakalaki kaagad ang nababawas. Imagine po guys, pag once mag-cancel po tayo ng isa or hanggang 5 beses, napakalaki na pong mababawas niyan sa completion rate mo. So yun po yung pinakadahilan po guys kung bakit po tayo na-disqualified po sa incentives po natin. Yung pangalawa naman po na maapektuhan po guys pag once tayo ay mag-cancel ng mag-cancel, which is yung cancellation ratings po natin. Ayan po guys pag once mag-cancel nga lang po tayo ng isa, so napapansin po kaagad natin po na napakalaki pong nababawas kaagad po sa cancellation ratings po natin. So lalo na kung cancel tayo ng cancel, so kahit maka-cancel ka lang siguro ng 3 or 5 beses, so napakalaking bawas na po yun guys sa cancellation rating mo po. Talagang bababa po talaga yung cancellation ratings mo po. Like say for example po guys, meron pong nag-post po sa Move It community po natin So ito po yun. Ayan, kung napapansin nyo, meron po siyang target incentives na 45 rides. So ngayon, nakakuha po siya ng 47 rides. So which is napakasaya na natin po noon guys dahil po na-hit na po natin yung target incentives po natin Pero napapansin nyo, disqualified po. So yun po yung dahilan, dahil po sa kanyang completion rate po, na napakababa po ng completion rate niya. Talagang hindi ka po talaga ma-qualified po dito. Pag once na mababa po yung, yung completion rate nyo po. Advice ko lang po sa inyo guys pag once na hit nyo na po yung inyong target incentives po, bumiyahe pa kayo ng bumiyahe. Ngayon, iiwasan nyo na po ang mag-cancel para po unti-unti pong makaka-recover ang completion rate mo para po tumaas yung completion rate mo. Yun po yung pinakasekreto dyan guys. Para po hindi po masasayang ang pinaghihirapan mo po. Mahirap po maging masaya na na-hit po natin ang incentives, yun pala sa bandang huli po ay disqualified po pala tayo. Yun po yung pinakamasakit po dahil po sa sobrang paghihirap mo talagang makuha mo po yung incentives na yun, pero po disqualified ka po pala. Lalong-lalo na po sa mga baguhan po hindi pa po nila alam yung ganitong sistema kung paano po natin ma-hit ng tama yung target incentives po natin. So iwasan na lang po natin ang mag-cancel ng mag-cancel para po ma-maintain po natin ang completion rate po natin. So sa mga baguhan po ang completion rate po natin makikita po natin sa ating profile po sa Move It account po natin. Nasa bandang baba po. Thank you for watching.